Iya ay naglitsyon nga ho pala kami ni Papa kaya laang ho ay hindi ho ari baboy kundi balinghoy. At dahil ibabalot ho natin sa dahon ng anahaw yung lulutuin nating balinghoy o kamoting kahoy ay ito ho at nanguha na po si Papa ng mga dahon ng anahaw. Hinukay na rin po pala ni Papa aring mga balinghoy na ibinaon niya sa lupa. Bali 3 araw na ho ang nakabaon dyan simula nung kami ay nagluto ng bilo-bilo. Yaan ho yung mga natira sa mga nahukay namin. Ibinaon ho ni Papa para daw ho hindi sumingaw at lumambot at nang mapakinabangan pa. Ay talaga namang yanong galing ni Manong Pidoy ninyo ay. Binalatan na nga rin ho namin kaagad aring mga balinghoy at mamaya ho ay yayadya rin ho namin yan bago ibalot sa dahon ng anahaw. Sasamahan nga din po pala natin yan ng bukayo, kabayo. Kaya magluluto rin ho tayo mamaya ng bukayo. At pagkatapos nga ho naming mahugasan lahat, ay niyadyad na namin ni Papa. Abay, para lang ho akong naglalaba dyan ay. Ang tawag nga ho pala namin sa lulutuin natin ay pinudpud. Pagkatapos hong mayadyad lahat yung balinghoy, ay pinigaan na rin ho agad ni Papa at pangit nga daw ho pagka matubig. Kasama na rin ho dyan na piga yung dumi ni Papa sa kuko. Charot. Nilagyan ko na rin ho ng asukal. Nilahukan nga rin ho pala namin yan ng niyog na alangan para masarap. At na magluluto na nga ho kami ng bukayo, ay nataranta na nga ang lola nyo. Buti na nga lang ho at nagawa ng paraan para hindi mag-inusok yung kawali. Iya. Magkahalong sangkaka at asukal na pula huyaan. Nung tunaw na ho yung asukal ay inilagay na rin ho namin agad yung niyog na alangan. Ibig sabihin ho ay yung bata-batahong niyog. Alangan ho ang tawag din sa amin sa Quezon. Ay ang tawag naman ho ng asawa ko ay niyog na bingi. Ay taga Marinduque ta naman ho aring aking asawa. Ay gayon daw ang tawag sa kanila. Niyog na bingi. Nang maluto na ho aring bukayo ay sinalin na ho muna namin sa kaserola. Tas ay nagsimula na nga ho magbalot si Papa sa dahon ng anahaw. Inilatag nga ho muna ni Papa yung dahon, tas ay saka lalagyan ng balinghoy. Medyo imamolde lang ho niya ng pahaba, pagkatapos ho ay medyo hahatiin ng kaunti sa gitna, tas ay lalagyan ho ng bukayo. Imamolde lang ho ulit yan ni Papa ng kaunti para naman talagang gumitna yung bukayo, pagkatapos ay babalutin na niya ng tuluyan sa dahon. Tas ay tatalian lang ho at puputulin yung sobrang dahon sa dulo. Inihanda na rin ho ni Papa aring pag-iihawan, medyo masama ho ang pakiramdam ng lola nyo dyan, kaya laging may dalang panyo at may sipon ho. Isinalang na nga ho namin agad at inikot-ikot lang ho pagka medyo masusunog na yung dahon. Kinokontrol ho ni Papa yung apoy sa ilalim at pagka hindi ay magliliyab ho talaga. Ayan at umapoy na nga. Tinawanan lang. Yung time ho ito ay medyo malapit na ho ang maluto pero alas 5 na ho yan. Medyo hapon na rin ho kasi nung magsimula kaming magluto. Tas ay inabot pa nga ho kami ng ulan. At nung may isa na hong naluto ay binuksan na nga rin ho namin agad. At nang makapagmerienda na, yan, ganyan ho ang itsura niyaan pagkaluto na. Ang magpapasarap ho dyan lalo ay yung bukayo sa gitna. At dahil isa sa mga paborito ko naman ho ang balinghoy ay talaga namang pasadong pasado sa akin ang lasa. Siya hanggang dito na lang po. Yung iba ho niya ay kinabukasan pa naluto. Charot.